Good morning, Pilipinas, at good morning sa mga boss natin dyan. 7:01 na ng umaga. Samahan nyo kami sa loob ng isang oras na punong-puno ng talakayan at kwentuhan. Isang oras upang pag-usapan ng mga mahalagang usapin na may kinalaman po sa atin bilang mga boss ng bayan. Pero bago ang lahat, sabay-sabay po muna namin kayo babatiin ng Good morning, boss! Good morning, Ate Ayan. Carla. Good morning. Ang bilis. Ayan, Parang ilang days na lang ba before Christmas? 31 days to go before Christmas. Yan, malapit May na plano ka na ba, Aljo? Dito lang siguro ako magpapasko at... Sino kasama mo? Malamig ba ang Pasko? Siyempre, oo, mas maganda kasi malamig na ang panahon. Oo. Kanina, nag-23, 21. Todo weather na kailangan mo na paakaw. Degrees Celsius. Diba? Oo. Naman. Oo, Pero so, syempre ngayong umaga marami tayong mga importante at mga napapanong issues na kailangan pag-usapan. Kaya naman simulan na natin ang ating Teka moment! Alright, welcome! Grabe yung Christmas traffic, no? Oo, ramdam namin yung Christmas traffic. Kasi 31 days na lang. Oo, tama. Wake up early. Leave the house early. Okay, doon tayo sa ating Teka Moment, mga kaibigan, dahil dumating na po ang Pangulong Benigno Noynoy Aquino III mula po sa kanyang pagbisita sa Malaysia para sa ginanap na ASEAN Summit. At sa kanyang pagdating ay sinabi po ng Pangulo na ang mga ASEAN leaders na kasama na po riyan ang Pangulo bilang kinatawan po ng Pilipinas ay naumpisa na po ang vision ng ASEAN for 2025 at ng ASEAN Community. Ni-launch na po yung ASEAN Vision at yung ASEAN Community. Ito yung magtatatag ng direksyon ng ASEAN for the coming years in terms of, importante po to economic and security. Pag-usapan ng economic, andun po yung business facilitation, andun po yung building resilient communities sa mga disasters, lalo na mga MSMEs. Ayan, oo, tsaka yung trade and investment, against smuggling, security. Yan ang mga napirma nila nung Sunday, anti-terrorism, diba? yan. So Yan yan ang ang napag-usapan. roadmap. Okay, dagdag ko lang, no, yung statement ng ating Pangulo pagdating niya from the ASEAN Summit. Sabi niya nga napakalayo na daw ng narating ng ating bansa dahil nung mga nauna daw ang mga ASEAN Summit and meetings, kung naaalala, no, pinaglalaban nga natin itong sa Spratlys at kumbaga hindi pa masyadong, kumbaga marami pang pinag-uusapan. Ngunit ngayon marami na tayong mga katuwang, like for example, US nga and India at nagkakaroon na nga ng magandang pag-uusap about this. Sabi niya nga, ultimo nga po ang dating pinapakausapan natin ay sinasabi na rin na kailangan na magkaroon ng code of conduct. So kumbaga naging maganda yung naging outcome about this South China Sea na pinag-uusapan natin. Although pati yung China, nagsalita na rin sila na tuloy-tuloy pa rin daw po ang kanilang paglalagay ng mga gamit doon sa may South China Sea. Jules, ano masasabi mo dito since andun ka nung weekend? Nakibahagi rin ako dyan sa Malaysia. Alam niyo yung isang malaking bagay din na kailangan antabayan na natin mga Pilipino kasi by 2017 gaganapin ang 50th ng ASEAN at gaganapin yan dito sa Pilipinas. Kaya naman talagang lahat ng mga pinirmahan ngayong taon, makikita natin na in 2 years kung may effect ba siya sa ASEAN region. Kaya syempre, maging positive tayo na dapat lahat ng sector sa ating society na talagang gumawa ng role nila para maging effective yung mga policies. Alright, sa ating pangalawang Teka Moment naman, pag-usapan naman natin, narinig niyo na ba yung online sexual exploitation? Because the usual case that we hear is human trafficking. Pero sinasabi nila na magkaiba raw po ito. Recently, meron pong naakusahan at nahuli sa pagre-recruit and transporting 11 minors and 1 adult for the purpose of online sexual exploitation. Sila po ay na-convict ng qualified trafficking in persons and sentenced to life in prison and fines of 2 million pesos each. Yan po ang sinabi ng attorney from Cebu City, prosecutors in this case. Actually, 11 of the girls were minors with ages ranging from 13 to 17 years old. Kung titingnan natin yung difference niya with human trafficking sa mga bars and streets, sa online exploitation, mas mga bata po yung mga biktima. So they are very much younger at 60% of the victims being 12 years or younger. So ang ginagawa sa kanila is
through online, kung anong sabihin nung Kliyente. customer or nung client is dapat sundin nila. Usually yan sa paghuhubad, yun yung mga usual na erotic nude dancing, undressing. So yan yung mga, meron sila usually foreign customers. So thankfully, due to the quick and smart action of the Maritime Police, in this case, 11 children were rescued before being sexually exploited online. Yan, anti-cyber crime at saka yung mga pornography natin na mga batas. Alam niyo ba, kahit na recipient ka sa mga nakahubad na minor, halimbawa, pinasa sa cellphone mo yung isang minor na nakahubad at sinave mo sa cellphone mo, Liable ka nakuha sa iyo yung cellphone at nandun yung picture ng minor, pwede ka makulong dyan. And of course, we'd like to... I-delete mo kaagad yung mga ganun. And of course, we'd like to encourage everyone, kapag may nakita na po tayo na hindi ka nice-nice, kasi ito pong mga batang ito, nahuli sila o namataan sila sa Supercat, doon sila pasakay. Yes, from actually galing sila ng Bol going to Angeles, Pampanga. Wow, malayo So doon na sila nakita, may nagsumbong nagtip sa police, tapos nahuli. So tayo bilang mga netizens, kung may mga makita tayo na, alam mo yun, makialam tayo at tumulong. Kasi biktima yung mga yan eh. Yung sources talaga mismo yung mga nagre-recruit sa kanila yung kailangan talaga mahuli. Yan yun ang pinag-usapan sa ASEAN din sa security, human trafficking at saka yung pagpapaigting pa ng batas natin laban sa sexual harassment, pornography at iba pa. Alright, kaya mula sa ating Teka Moment, tuloy-tuloy pa rin po ang ating live discussions ngayong Workday Tuesday. Unang-una, pag-uusapan natin ang naging lagay ng seguridad sa APEC 2015 at gayon na rin ang Southeast Asian and Japanese Youth Program or SEA. Real Talk, ETC at Cooking Master Books din po mapapanood natin ngayong umaga. Papanood nyo rin kami via live streaming, ptv.ph. Maaari nyong i-like aming Facebook page, facebook.com/GMorningBoss. I-follow po aming Twitter account at GMorningBoss at bisitahin na rin ang aming YouTube page, PTV Space PH.